Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo ng muling pagkabuhay. At tayo inaanyahan ng ating Panginoon na palakasin ang ating pananampalataya sa Kanya. Sapagkat kung kasama natin siya, ang lahat ay magiging mabuti para sa atin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Winika ni Jesus sa mga alagad, huwag mabalisa ang inyong mga puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko na sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghahanda kayo ng lugar. Kapag ako'y umalis upang ipaghanda kayo ng lugar, magbabalik ako at isasama ko kayo, upang kung saan ako naroon, ay dumoon din naman kayo. At kung saan ako patutungo, ay alam ninyo ang daan. Winika sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano malalaman namin ang daan? Sumagot sa kanya si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y nakikilala ninyo, nakikilala rin sana ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay nakikilala na ninyo siya at inyong nakita. Winika sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita ninyo sa amin ang Ama, at yon ay sapat na sa amin. Malaw ng panahon ang sagot sa kanya ni Jesus na ako'y kasama ninyo. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala, Felipe. Ang nakakakita sa akin ay nakakakita rin sa Ama. Paano masasabi ninyong ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y sumasama at ang Ama ay sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi sa ganang sarili ko, ngunit ang Ama na sa akin ang siyang gumaganap na mga gawain. Sumasampalataya kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung hindi man, sumampalataya kayo pakundangan sa mga gawa. Tunay na tunay kong sinasabi sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at mahigit pa, sapagkat ako ay pasasama. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, napakaganda ng sinasabi ng ating Panginoon sa Banal na Ebanghelyo. Huwag mabalisa ang inyong puso. Huwag kayong mangamba. Huwag kayong matakot. Sumampalataya lamang kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Minamahal ko mga kapatid, ang mga salitang ito ay napakaganda at nakakapagbigay ng pag-asa. Subalit, paano natin masasabi ito kay Tony na sa paglabas nila nakasama ang kanyang asawa doon sa kanyang doktor, ay sinabi ng doktor sa kanila na si Sylvia, yung kanyang asawa, ay mayroong fourth stage cancer. Paano masasabi ito kay Tony at paano niya tatanggapin ang lahat ng ito? Paano natin ito masasabi kay Jeffrey na ang tagal niya doon sa kumpanya na yan, na siyang naging dahilan upang masuportahan niya ang kanyang pamilya, 6 na anak, at ngayon nga ay nabankrupt ang kanyang kumpanya at ito'y magsasara. Paano niya pag-aaralin yung kanyang mga anak? Paano niyo bubuhayin yung kanyang mga anak? Paano natin masasabi ito na huwag siyang mangamba? Huwag siyang mabalisa. Paano natin masasabi kay Lucy
na halos araw-araw ay nag-a-apply ng trabaho para makapagtrabaho sa ibang bansa. Subalit, halos araw-araw din ay hindi niya makuha yung trabaho na kanyang ina-applyan. Paano natin masasabing huwag siyang matakot at huwag siyang mangamba? Minamahal ko mga kapatid, ang pananalitang ito ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo ngayon ay parang hindi makatotohanan. Kung sa ating pangtaong kaisipan ay napakahirap sundin at napakahirap tanggapin. Huwag kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya kayo sa akin. Subalit ang pananalitang ito ng ating Panginoon ay para sa ating lahat, minamahal ko mga kapatid. Alalahanin natin na sinasabi ito ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad nang naroon na sila sa Jerusalem. At bago sila pumunta sa Jerusalem, ay binigyan niya na ng warning. Binigyan niya na balitang ito ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, tayo ay pupunta sa Jerusalem. At pagdating sa Jerusalem, ang anak ng tao, siya ay huhulihin ng mga kaaway. Siya ay pahihirapan. At siya ay mamamatay o papatay nila. Subalit muling mabubuhay sa ikatatlong araw. At naroon nga sila sa Jerusalem. Nananalangin ang ating Panginoon. At sa garden ng Gethsemane niya sa kanyang panalangin ay napakaliwanag ang mangyayari sa kanya sa susunod na araw. Kitang-kita niya kung paano siya huhulihin. Kitang-kita niya kung paano siya pahirapan. Magpapasa ng krus at pagkatapos ipapako sa krus at mamamatay siya sa krus. Ang lahat ng ito'y napakaliwanag sa kanya. Subalit, pinuntahan niya pa rin ang kanyang mga alagad at sinasabi niyang, huwag mabalisa ang inyong mga puso. Huwag kayong mangamba. Sumampalataya kayo lamang sa Diyos at sumampalataya kayo sa akin. Minamahal ko mga kapatid, sa pananalitang ito ng ating Panginoon, ay napakaliwanag na hindi niya inaalis ang hirap, ang pangamba, ang kinatatakutan nating mga problema at sakit sa daigdig na ito. At dito nga sa pagsabing ito, ay napakaliwanag din na tatanggapin niya ang lahat ng hirap ng ito. At totoo nga tinanggap niya, hindi lamang hirap, hindi lamang problema, hindi lamang sakit, kundi tinanggap niya kahit ang kamatayan. Subalit alam niya, sa pagsabing sumampalataya lamang kayo sa Diyos, sapagkat alam niya na malalampasan niya ang lahat ng mga pagsubok na ito, kahit ang kamatayan ay malalampasan niya, at magkakaroon siya ng muling pagkabuhay. At ito ang kaluwalhatian na ipinangako ng Diyos sa kanya. At ganon din ipinangako ng Diyos, pinangako ni Jesus para sa ating lahat. Minamahal ko mga kapatid, ito nga sinasabi ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo ngayon. Ako ay pupunta sa aking Ama. Nang ibig sabihin na pagtagumpayan niya ang lahat. Yung pagtungo sa Ama ay kaluwalhatian niya at kaluwalhatian nating lahat. Nang ipinapangako niya sa atin, ako ay magbabalik at dadaling ko kayo doon sa kaluwalhatian na yon. Kung kayo ay sumasampalataya sa akin. Hindi niya tayong iiwan. Patuloy niya tayong gagabayan. Patuloy niya tayong bibigyan ng lakas upang tayo makasunod sa Kanya. Patungo doon sa kalangitan, sa kaluwalhatian ng Kanyang Ama. Kaya nga pinamahal ko mga kapatid, sinasabi niya ngayon sa atin, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Kung siya ay nasa atin, ang lahat ng ito'y magagampanan natin, ang lahat na ito'y malalampasan natin. Kaya't sinasabi niya, kailangan lamang natin na tayo ay laging kasama niya, na siya ay laging nasa atin. Ang buhay niya ay dapat nasa atin. Ang dapat ating katakutan ay hindi yung mga bagay na malalampasan o lumilipas. Yung mga sakit ay lumilipas. Yung mga paghihirap, mga problema ay lumilipas.
Subalit ang katakutan natin ay kung mawala si Jesus sa ating buhay, sapagkat ito lamang ang paraan upang tayo magkamit ng kaligtasan, magkaroon tayo ng kaluwalhatian. Kaya nga't sa pagsabi niya na siya ang daan, hindi tayo makakarating sa Ama kung hindi sa pamagitan niya. Sa pamagitan niya na siya ang daan, kung tayo susunod sa kanyang mga aral, kung ang kanyang mga halimbawa ay tinutularan natin, kung tayo patuloy na magiging tapat sa kanya, siya magiging daan natin para patungo doon sa kanyang Ama, para sa ating kaligtasan at kaluwalhatian. Minamahal kong mga kapatid, kung tayo mawawala sa daan na yan, mawawala si Jesus sa ating buhay, doon tayo lilihis ng landas, doon tayo magkakasala, doon tayo magkakamali, at tayo hindi makakarating doon sa ating kaluwalhatian. Sinasabi niya na siya ang katotohanan. Ako ang liwanag ng sandaigdigan. Ang sino mang sumusunod sa akin ay hindi tatahak sa buhay ng kadiliman. Hindi tayo mabubuhay sa kadiliman kung kasama natin ang ating Panginoong Hesus, sapagkat tayo ay magkakaroon ng liwanag ng buhay. At ang liwanag na ito ang magsasabi sa atin ng tunay na katotohanan, ng tunay na patutunguhan, at ito magbibigay ng aral sa atin upang tayo makasunod sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, kung ang ating buhay ay wala doon si Jesus, walang katotohanan ang buhay natin. Dito tayo magkakaroon ng maraming maling desisyon, walang katotohanan, kundi lahat ay superficial, lahat ay pagkakamali, lahat ay magulo sa ating buhay. Sinasabi rin niya na siya ang buhay. Nang sinabi niyang ako ay pupunta sa daigdig upang magbigay ng buhay. Hindi lamang simpleng buhay ang ipinapangako sa atin, kundi masaganang buhay. Kaya nga't sinasabi niya, ako ang puno at kayo ang mga sanga. Kung kayo mananatili sa punong yan sa akin, kayo ay mamumunga ng masagana, sapagkat kung wala ako sa inyo, wala kayong magagawa. Minamahal ko mga kapatid, ito ang buhay na ipinapangako sa atin ng ating Panginoon. Buhay na masagana at patuloy tayo na magkakaroon ng lahat ng kinakailangan natin kung kasama natin ang ating Panginoon. Subalit kung mawawala sa atin si Jesus, mawawalan tayo ng buhay. Dapat siya ang nasa atin at tayo nasa Kanya, upang ang buhay na ito ay magpatuloy hanggang makamta natin ang buhay na walang hanggan sa ating Ama sa kalangitan. Minamahal kong mga kapatid, sa ating Eucharistia sa linggong ito, tayo sana ay maging malakas. Tayo sana sa ating mga panalangin ay humingi ng tulong sa ating Panginoon upang ang pananampalataya natin kay Jesus ay lumakas, upang siya ay laging nasa ating buhay. At totoo nga ang sinasabi niya, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya kayo sa akin, at ang lahat ay magiging mabuti sa atin. Si Tony at si Sylvia, nang malapit nang mamatay si Sylvia, ang buong mag-anak ay umaawit ng papuri sa ating Panginoon. At nang gawin ni Sylvia ang kanyang huling hininga, nang ibigay niya ang kanyang huling hininga, makikita mo sa labi ang ngiti ni Sylvia na para bang nagsasabi, ako'y sumasampalataya at ako'y makakarating sa kalangitan, sa kaluwalhatian ng aking Ama. Si Jeffrey, bago magsimula muli ang pasukan, dahil sa kanyang pananampalataya sa kabila ng kanyang problema, ay nagkaroon ng isa pang magandang trabaho na ang sweldo niya ay masigit pa doon sa kanyang nakaraan.
At dito nga ay pagpatuloy niyang pag-aralin ang kanyang mga anak. At lahat sila ay nakatapos ng college. Si Lucy, dahil sa patuloy niyang pananampalataya sa ating Panginoon, siya ay nasa Canada ngayon at napakaganda ng buhay. At hinihintay na lamang niya ang pagsunod ng kanyang asawa at mga anak doon sa Canada. Minamahal ko mga kapatid, kung tayo lamang ay may pananampalataya, ang ating Panginoon ay nasa atin. Siya ang ating daan. Siya ang ating katotohanan. At siya ang buhay para sa lahat sa atin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, sana sa ating paghiyaw, sa ating simbahan, sa ating mga panalangin, ay lagi nating tandaan na dapat si Jesus ay kabahagi ng ating buhay upang siya maging daan, katotohanan at buhay natin sa araw-araw. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo papayapa. Salamat sa Diyos.